oras na mapanghusga. Laging hinahanap ang mali ayon sa sariling unawa. Kaya't ipagtanggol natin ang banal na salita. Ipagtanggol natin ang banal na salita. Ipagtanggol natin ang banal na salita. sa kamukha ni ano si El Historiano yun naging babae. Hindi ko nga siya nakilala. Yun? Alive na tayo. Okay, live na. Magandang gabi po mga kaindi. So, kung meron po kayong mga katanungan, alina po kayo. Tayo pong muli ay mag-aral, magpalalim, magpalago ng ating pananampalatayang Katoliko. Kung meron po kayong nais na katanungan para po sa atin, ay magtanong po kaya sa tulong at matnubay ng ating banal na Espiritu Santo. Muli, kami po nandito sa In Defense of the Truth ay limitado lamang po ang aming kaalaman. Kami po yung mga taong kagaya nyo rin na makasalanan at mayroong mga bagay na hindi abot ng aming kaalaman. Kaya po, kung meron po kaming nasasabing mali, pasok po kayo rito. Correction is needed but not insulted. So muli po, magsama-sama po tayo kung meron po kayong mga katanungan para sa ating pananampalatayang Katoliko. Tayo po ay mag-aral, mag-share. Meron kaming alam na hindi nyo alam, meron kayong alam na hindi namin alam. So halina po kayo, tayo po ay mag-aral sa araw na ito. Magkaroon po tayo ng Q&A. Muli, iniimbitahan din natin ang iba nating mga kapatid sa kaibayo sa pananampalataya na kung meron po kayong nais na itanong tungkol sa aming pinananampalatayan, welcome na welcome po kayong pumasok dito. At yun lamang po, iniling namin sa inyo na maging maayos, maginaw po tayo sa ating magiging discussion kung kayo po ay nagnanais na pumasok dito. Muli, ang lahat ng kapurihan, kalawalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, mga kaindi. Yes, Malo? Sino po yung naka-monitor? Parang, patingin nga po kung naka-live tayo. Wala po. Ay, wait lang po ha. Ayan. Saglit lang po. Naka-live pa rin ba tayo, Sis Nadram? Wait lang, wait lang. Naka-live po. Naka-live ba? Naka-live. Kasi nawala siya eh. Doon sa ating YouTube na The Defense, nandoon din ba? Baka may magtatanong din doon para sa ating live, no? At kung meron kayong mga katanungan sa ating mga views, no? Ulitin ko po, hindi po ako makakapag ngayon, no? Makakapag monitor kasi nasa Palawan po ako ngayon, no? Dito po sa parokya ni Father, no? Ang balik ko pa ay sa December. So, si Sis Malu muna ang bahalang mag-monitor ng mga Q&A dyan at ako po ay sasagot lamang kung mayroon pong mga nais na magtatanong. Okay, may tanong po? Wait lang. May tanong po ba? So baka po may tanong dito. Baka may tanong. Yan, naka-live na. Okay, may tanong ba? So yan, may natuloy yung debate. Ayan, nandun sa GC.
Yung kay Bro Steve Bote, ayan, yung isa po nating magaling na defender ng CFD Cebu, yung ating pong kapatid. So, ayan. So, dito sa Sabado po, 8 p.m. Ah, so, 8 p.m. po yung debate. So, patutunayan ni Lucas Platil daw ito. Ang aral ay nakasulat lahat sa Biblia. So, bakit nagkabaliktad? So, sige, basta po Sabado meron tayong debate. Then Sunday, 5 p.m. may debate din po ulit tayo. Catholic din po yung ating magdedebate. So, Saturday, 8 p.m. Bro Steve Bote and yung isa po nating nag-PM dito na ah, kapatid natin ng 5 p.m. So, yan po, abangan nyo po this coming Saturday and Sunday po. So, ayan, kung meron po tayong mga katanungan, so comment nyo lang po dyan sa atin sa comment section at dyan po sa atin sa YouTube channel. Ayan, mapagpalang araw, gabi po sa inyong lahat dyan. So, yung may mga question po, comment na lang po dyan sa comment section sa atin sa YouTube channel ng The Defense of the Truth. At ganun din po dito sa atin. So, yeah. So, kung may mga question po, dito. May tanong daw, may tanong ba? Wait lang. Ano mga katanungan dyan, no? So, sasagutin po natin kung ano yung mga nakaraang araw, kahapon. Baka may naiwan pang katanungan dyan na hindi natin nakita, pwede naman nating sagutin. Actually, may nagtanong sa akin kanina habang inintay natin, no? Sabi niya sa akin, i-mention niya yung name ko. Bakit daw, no? Bakit daw tinawag na si Galilee yung lawa ng Galilea, ganong fresh water ito, no? Kasi sa ibang version ng Bible, sa ibang salin din, ang nakalagay Lake of Galilee. Sa iba naman ginamit Sea of Galilee. Alin ba yung tama doon? Tinanong niya sa akin. Sabi niya, Bromel, pwede mo bang ipaliwanag sa akin bakit tinatawag itong Lake of Galilee at tinatawag itong Sea of Galilee? Ganon ang Galilea na ito, itong lawa ng Galilea ay fresh water. So, hindi to consider as a sea. Bakit tinatawag itong Sea of Galilee? Meron ka bang idea, Sis Malo? Sis Nadram? Kasi sa iba, ginagamit lawa ng Galilea. Ginagamit din ng Sea of Galilee. Alin daw ba ang tama sa dalawa na yun? Kasi itong Lake of Galilee ay fresh water ito hanggang ngayon. Wala masyado. Wala akong medyo idea. Hindi ko pa na-search. So, sige, sagutin ko na lang. Unang-una, kaya ito tinawag na, actually, totoo po, ito ay lawa, ito ay fresh water. By the tradition, ito ay tinawag na Sea of Galilee, no? Tinawag nila itong dagat ng Galilea or Sea of Galilee sa kanilang tradition. Nakagisna na nilang tradition na tinatawag din itong Sea of Galilee. Kahit ito ay fresh water, kahit ito ay lawa, sa kanilang tradition na nakagisnan, tinatawag itong Sea of Galilee. Yun ang sagot ko. So, yun. Sino man po yung nagtanong? So, ayan. Yan Then, po. sinagot ko na sa kanya, pinaano ko lang baka itanong din niya, no? No? By the tradition, kaya po ito tinawag na Sea of Galilee. Pero ito po ay lawa, fresh water po ang Lake of Galilee. So, binabanggit sa Bible, ito ay sea at ito ay lake. Yung Sea of Galilee, ginagamit po yan na pantawag during that time. Ito ay traditional nila na tinawag na nila itong Galilee, Sea of Galilee. Samantalang ito ay lawa. Yun ang sagot natin. At ito ay fresh water. By the tradition, tinawag ito na Sea of Galilee. Okay? So, ayan po yung ating sagot ni Bro Mel. So, magandang gabi po, Bro Jomel Valoria. Ayan. So, pasok ka dito. So, meron siyang tanong. Bro Mel, ano ang kaibahan sa oikos sa brepos? Sa bata to, di ba? Brefos, bata din yan eh. Parehas lang yan. Ano? Yung tinatawag nating brepos, ibig sabihin yun,
pwede rin sa bata yon, pwede rin sa child yon, no? No? Parehas lang po yan. Titingnan ninyo kung ano yung isa, oikos. Sandali, Sis Malo, mag-o-off muna ako ha. Kasi merong prayer for the dead by 15 minutes ha. Sandali lang, ikaw muna, no? Sasagutin ko yan pagbalik ng tumunog na yung kampana, so merong prayer for the dead. So, ayan po. So, pagbalik po ni Bro Jumel Valoria, ayan. Pagbalik po ni Bromel, medyo may prayer for the dead ay dun sa kanil, yung sa parish na kanyang tinitiran ngayon. So, 8 o'clock. Actually, dito rin sa amin, tumutunog din yung kampana ng 8 o'clock. So, ayan. So, antay mo lang, Bro Jumel. Pa-share po ng ating live at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito. Lalo na po sa ating bagong pasok na si Sis Lorena David. So, yung iba po, wala kasi may gawain po sila. So, kahapon ay medyo marami naman tayo. So, ngayon may mga gawain po. Nag-PM kanina. At, ayan, si Sis Mayin ay nawala ng internet. Kaya lumabas. So, meron ditong tanong. Actually po, kaya, di ba minsan, nag-aalok tayo ng mga tanong dito. Kaya minsan tumatambay po ako dun sa ibang GC at nagka-gather po ako ng mga ibang question para po in case na wala pa nagpo-question, so para hindi tayo maputol ay kinukuha ko po yun. So sinusulat ko yun. So ganito. At habang wala pa po tayong seminar sa ating hapag ng salita, ay ayan, balik tayo sa ating gawain na to na Q&A. So wala pa pong ini-email na invitation si Brother Resty. So balik tayo sa debate, sa Q&A, tsaka sa konting topic. Ayan. So yan po yung ating pagbabalik ng ating gawain pansamantala hanggat wala pa pong sinisend na pag-aaral ng sa hapag ni Brother Resty. So, merong isang tanong dito. Ang sabi po dito, Katoliko po yung tinanong kanina. So, sabi niya, kanina lang po ito sabi niya, paano daw nabuo yung CCC? Ayan, paano daw nabuo? Ito po kasi, natatandaan ko talaga to, yung sinabi sa amin ni Brother Resty. So, oo nga, paano nga ba nabuo yung mga nilalaman nitong CCC na ito, sabi doon. So, kung titignan po natin, ah yung Biblia natin merong mga talata pong mga binibigay doon, talagang marami ano. So, yung mga exegete Okay na, po Sis Malo, natin, sasagutin ko na muna, mamaya na muna yan. sige, Yung sige. tanong ni Beloria. Unang-una, yung salitang Oikos daw. techno, yung sinasabi niya, child, no? Patungkol yun sa child, no? No, titingnan natin yung konteksto nun kung anong child yung ginagamit doon. Ngayon, yung salitang infant naman, ginagamit dyan yung tinatawag na brepos o yung tinatawag na NPO, no? O kaya pag sinabing child, ginagamit din yung salitang paide or paida or faidon. Doon natin makikita sa paggamit, no? Halimbawa, nabasa mo faidon, tumutukol yun sa child. Nabasa mo ay teknon, no? Tumutukol yun sa child. Pag nabasa mo naman ang salitang brepos at NDO, tumutukol yun sa infant or sa baby. Yun po ang dapat natin titingnan. No? Ano ba yung meaning ng child? Tingnan mo ngayon sa dictionary, no? The unborn, na tingnan mo, no? Kung ano yung definition ng child, kung saan papasok ang salitang child. Titingnan mo ngayon sa dictionary natin. Sa modernong panahon natin, ha? Pero kung gagamitin natin yung Greek, titingnan natin kung saan patungkol yung salita. Halimbawa, nakalagay doon, infant. So, ang ibig sabihin, ang original na salin nun ay brephos. No? Brephos, doon natin makikita. O kaya yung tinatawag natin sa child, pag nakita mo naman ang silent child, ang salin naman sa wikang Greek ay teknon. Yun po ang aking sagot. No? Titingnan natin, pagka nakukumpuse ka, nakalagay doon, sa maliliit na batang ito. No? So, babalik ka ngayon sa wikang Greek. Titingnan mo kung ang ginamit ba doon sa maliliit na batang ito ay child o baby. No? Pag nabasa mo yung teknon, patungkol yun sa child. Pag nabasa mo yung brephos o yung paide,
BREPOS o NPO, patungkol yon sa infants or sa baby. Yun ang sagot ko. Okay, Sis Nad? Okay, so ayun, Bro Jumel Valoria, ayan. So, pa-share po nung ating live. Ayan, wait lang po. Nag-i-stuck talaga siya. Ayan. So, ayan, tuloy ko po yung question kanina na paano daw nabuo yung CCC, yung mga nilalaman nito. So, sa pagkakaalala ko po yung kinukwento ni Brother Resty, ah, ginagather ng mga, halimbawa po may isang topic, let's say for example po yung Trinity. So, may isang topic po yun, igagather po ng mga exegete people yung mga verses dito. So, yun po, after nito mag-gather yung mga dun sa topic na yon, let's say Trinity or yung ating mga ating sacrament, ayan. So, ginagather po yan ng mga exegete people na after po nila yan na mag-gather, yan po ay ibinabato sa systematic theology. So, tama ba, Bromel? Ibabato yan doon sa systematic theology. Then, yung mga theologian natin sa systematic theology, ikakabit po yan doon, yung topic na yon, yung mga talata na yon, na ibinato sa kanila ng mga exegete people, then ikakabit po yan doon sa ating katuruan. So, yan. So, yung ating katuruan, hindi po yan basta lang kinakabit-kabit. Kung hindi, meron po silang basihan. So, yan natin Biblical base yan. Yung ating mga CCC, no? Sis Malo, no? Itong hawak ko ngayon, English, andi dito yung Tagalog at iba pang CCC rito. Nakabase po lahat yan sa Bible. Kaya nga kung titingnan nyo yung CCC, may mga appendix yan na may mga nakaakibat na mga chapter and Bible verses na kung saan doon yung makikita kung ano yung paliwanag ng Bible at doon yung ibig sabihin ng CCC natin. Hindi po yan inimbento, no? Yun po yung sagot natin. Kaya nabuo yan, ito po yung ating, nandito po yung ating pananampalatayaan, yung ating belief. Nahati ito sa apat. Tama ba, Sis Malo? Yes. Nahati ito sa apat. No? Prayer, belief, no? Nahati ito sa apat. Yung ating pananampalataya. Okay? So, kaya kung makikita nyo yung mga verses doon, so yan po ay galing sa mga exegete, then ibabato po yan sa systematic theology, then yung theologian natin, yung mga theologian po natin yan, ikinakabit po yan doon sa ating katuruan. At yung ating katuruan naman na yun ay merong pinagbabasihan. So ito nga po yung ating credo. So ganyan po, ganyan. So hindi po natin pwedeng sabihin, basta mo lang pinulot-pulot o kung bala, kabit-kabit, parang mga ganun. So, hindi po. Maayos po yan at talagang meron tayong basihan ng ating pananampalataya na natinanggap natin sa mga apostol na ito'y pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Buong-buo po ito na tinanggap ng ipinahayag sa mga apostol at ipinahayag ng apostol sa simbahan na iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung yung aming pong sagot at yan, sa pagkakaalala ko po na tinuro ni Brother Resty, paano nga ba yan nabuo. So, yun po, yun yung ating kung bakit tayo rin. Meron mga ganyan nilalaman sa ating Nahati yung sisi natin sa apat na bahagi. No? Nahati yan sa ating bahagi. Okay. So, yun po yung sagot natin at hindi yan. At unang-una, yan po ay aprobado ng ating simbahan at higit sa lahat, yan po ay, kaya nga, katekesin, no? Katekete. Mababasa po natin letra por letra sa wikang Hebrew, yung salitang katekisim na katekete. Ibig sabihin, the teaching, katuruan, no? Nasa Bible po yung katekete na yan o yung katekisim na yan. Pag hinanap natin, wala naman sa Bible yung katekisim. Sa Tagalog, wala. Sa English, wala. Pero sa Greek, doon yan galing sa salitang Greek, na ang ibig sabihin ay mga katuruan or katekete. Ayan, yan ang wikang Greek ng katekism. Nasa Bible po yung salitang katekism sa salitang katekete. Yun po yung sagutan at hindi yan pinagtahi-tahi. No? Biblical base yan at nakabase yan lahat ng mga nilalaman ng ating CCC
ay may kaakibat na mga talata sa Biblia kung saan ito hinahango at kung saan ito mababasa. Kaya kung wala kang Catechism of the Catholic Church o yung sinasabi nating CCC, baka magsisi ka pag hindi ka nagkaroon yan. Yan ang sagot natin. Ayan, Sis Lorena David, next year po, the Catechism in a year, ipapaliwanag po ni Father Ganda na ng picture ni Sis Jocelyn, oh. Jeff Gibbons. Wow, ang ganda niya, Sis Jocelyn, Sis Jocelyn, Sis Lorena David, maganda to, Magandang gabi, Sis Lorena David. Okay, may tanong? Po, si Sis Jocelyn po talaga. Nagagandahan ako sa mukha niya in person. So, nag-meet na po kami niyan. Maganda po yung mukha niya. Maliit lang yung mukha niya. So, ayan po. Ayan. So, Sis Lorena David, pasahan mo ko ng link niyan. So, ayan po. Meron pa po tayong question. I-stack yung aking ano. Ayan. So, pa-share po nung ating live dito po sa atin. May question po. Ayan. Salamat po sa Diyos. At kasama natin ngayon si Sis Josephine. Wala na Okay, si may tanong Juan. pa? So, may tanong pa po. Okay, Kung sige. wala, babasa ako dito sa ating yung mga napulot-pulot ko pong tanong doon sa mga GC-GC. Yan. Sabi dito, bakit kung Diyos si Kristo, eto, medyo kaskas na rin to. Kung Diyos si Kristo, yan, salamat po, Sister Lorena David. Kung Diyos si Kristo, bakit sinabi, ano nga bang talata to? Bakit sinabi na the Father is greater than me? So, ayan. Ano nga bang... The Father, dakila ang Ama kaysa akin, no? Yun, nandoon yun, no? Unang-una, hindi porke sinabi ni Kristo na dakila ang Ama kaysa akin o the Father is greater than I. Hindi ibig sabihin nun na hindi na sila kapantay parehas Diyos. Tandawa, that is the subordination of the Son into the Father. Yun ang ibig sabihin doon, no? Na ang Ama ay sumusunod sa kanyang Ama. Kaya sinasabi niya yon, yung gano'n. And the Father is greater than I. The Son subordinate the Father. Yun po yung ang pangunawa doon. Dahil sa ibang talata, 17:10, kung di ako nagkakamali, ang sabi doon, 17:10 ba yun? Basahin nga natin. Sabi ni Jesus, Ama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. At ang lahat ng iyo ay sa akin. Doon mo makikita. Kaya titingnan natin yung mga context ng sinasabing the Father and I is greater than the Father is greater than I, no? Hindi ibig sabihin no, na iisipin nating literal na nadakila ang Ama kaysa kay Kristo. Ibig sabihin lang nun, the Son subordinate the Father. So yun po yung sagot natin. Kaya nga sinabi ni Kristo, no? Kung ang Ama ay nagbibigay ay bumubuhay ng patay, ganun din ang anak, no? Bumubuhay din ng patay at kung sino man ang gusto niyong buhayin ay bubuhayin niya, no? Kung Ama ay nagbibigay buhay, ganun din ang anak nagbibigay buhay. Kaya nga sinabi ni Jesus, Ama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng iyo ay sa akin. Sa pamamagitan nila napaparangalan ako. No? Yan ay mababasa natin sa John 17:10 kung di ako nagkakamali. No, babasahin natin. So sige sis Malo, habang inaano ko sa Bible na yun ang sinabi ni Kristo. Kaya titingnan po natin yung context, no, bago tayo mag-decide at magpaloko doon sa ibang sekta. No, 17:10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. John 17:10. So, ayan po yun. Okay. Diba kasi pag sinabi mong Father is greater than me, yung it doesn't mean na hindi na Diyos si Kristo because of that statement. Ang nagiging ano kasi diyan, yung pahayag na yan is a relational, 'di ba? Mas mataas Yes. talaga yung ama kaysa sa dun sa anak. So
Hindi, it doesn't mean na yung pahayag na yan na hindi na Diyos si Kristo. Hindi, kasi yung essence talaga nila, isa, na bago yung pagka-Diyos si Kristo. Hindi. That is a relational. So, in a relationship, pwede mo talagang masabing mas mataas yung ama kaysa dun sa anak. So, yun nga, it doesn't mean na hindi na Diyos si Kristo kung sinasabi natin na yan yung magiging basihan natin ah, ng divinity of Jesus Christ. So, yan po ay relational. So, kaya nga po yan Tingnan mo yung sinasabi dito sa 28. Sa 14:29 yun yung sinasabi nila. Oh, sabi rito sa 27 ng 14:27 ng dyan. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Kasi si Kristo alam niya na dumating na yung oras na siya ay magsasuffer na. Ito na yun no? Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibibigay sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagaklak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang mangyari na ay manalig kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ito yung time na susundin na ni Kristo ang kalooban ng kanyang ama na siya ay magsasaper. Ito na yun No? Dumarating na. Huli na siya rito. Nandito sila doon sa tinatawag natin ng nandito sila sa nandito na siya sa time na magsasuffer na siya. Kaya sinasabi niyang dumarating na ang oras. No? Ito na yung time na magsasuffer na siya. Kaya sinasabi niya, the Father is greater than I. Sabi niya, ibig sabihin, susundin niya talaga yung pinagagawa at inuutos ng Ama. The Son subordinate the Father. No, hindi ibig sabihin no, na mawala na yung pagka-Diyos niya. Kaya kung sasabihin natin na dakilang Ama kaysa akin, hindi natin may isipin na hindi na sila pantay. Pansinin mo yung ginamit niya, no? Sabi doon, no? Mas dakila kay Jonas ang nasa harapan niyo ngayon. Si Jonas na propeta yan. Sinabi niya, higit na dakila kay Solomon ang naririto ngayon at mas lalong dakila sa templo ang nakikita niyo ngayon, no? Doon natin makikita na yung salitang dakila, hindi natin kung paano yung ginagamit sa konteksto. Hindi porke sinabi ko sa dakila nga makay sa akin, ay hindi na siya Diyos. Hindi ganun yun. No? Kaya yan ay pinipilit i-twist ng ating mga separated brethren, lalo na yung mga hindi naniniwalang si Kristo ng Diyos, para patunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Tandaan natin, no? Matagal nang ibinaon sa limot yung heresy na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Paulit-ulit lamang yan bumabangon at paulit-ulit din yan ililibing at ibabaon ng mga modernong defender ng Catholic. Yes, tama. Kasi Yun lang, sis Ma'am. yung nature ay hindi mo naman talaga pwedeng ah, bigyan ng ano yon, bigyan ng mababa, mataas, hindi. Yung relational lang ang pwede mong i-label na class. Correct. Nature nila, yung pagiging tao ng ama at pagiging tao ng anak, isa lang yun. Pareho silang tao, fair yun. Pero yung pagiging ama at pagiging anak, that is a subordination nga, relational. So, hindi nga, it doesn't mean na sinabing ganun yung statement, hindi na Diyos si Kristo. Mali. Mali po yun. So, yan. So, meron pa po tayong Umuulan dito Sa labas pala, hindi pala sa loob ng nasa Bebe, loob ako ng parokya. Bebe Umuulan sa labas. Salvador. Ayan. Magandang gabi po. So, kung may question po kayo, paki-comment lang po dyan at dito po sa atin sa loob ng Zoom sa ating chat box. Ayan, pwede nyo po open po yung pagtatanong. So, kung wala pa pong question, ayan, kuha tayo dito. So, sabi dito, ayan, kanina napag-usapan to. Kaya sinabi na yung pagiging reyna daw ng ang Birhen Maria ay katulad din ng sa pagan, Queenship of Mary. Iba?
Oh, Mali. iba po, iba po. Mm. Ano ba ba yung Iba Bromet? po 'yun, yung pagiging reyna, no? Yung pagiging reyna ay unang-una, hindi po 'yan yung pagiging reyna ng ating mahal na Birhen Maria ay hindi kagaya ng sa pagan. Yung sa pagan, unang-una kagaya ni Astaroth, wala naman totally na totoong Astaroth eh, no? Si Star, no? Wala naman totoong Venus na lumitaw sa ibabaw ng mundo o sa lupa. Kaya hindi natin pwedeng ihalin tulad si Star at si Venus sa mahal na Birhen Maria dahil ang mahal na Birhen Maria literal na naging tao 'yan, no? At saka binigyan ng karangalan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang nanay. Yan yung mga pribilehiyo. Sabi nga ng mahal na Birhen Maria, no? The great things to me, no? The great things to me done, ano yun, sabi yun, mga dakilang bagay, no, na ginawa sa akin ng Diyos. Ano ba yung mga privilege na mga dakilang bagay? The great things done unto me. Sabi doon, no, mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos. Ano yun? Yan yung pribilehiyo na ibinigay ng kanyang anak sa kanyang ina. Tandaan natin, si Kristo ay Diyos na hari. Kung ang Kristo na yan ay hari, natural, ang nanay ay reyna. Kung titingnan mo yan sa Old Testament, no, hindi po ang asawa ang reyna, kundi yung nanay, no? Kaya nga sabi doon, no, babasahin natin dito. No, yung binigyan niya ng mga ganyang pinawalang sala at kanyang binigyan ng parangal at binigyan niya at nakibahagi ng kanyang kaluwalhatian, no? Sabi nga dito ng Biblia, babasahin natin, no? Ito, basahin natin sa Biblia. Napakaganda nito. Pwede itong gamiting pambasag diyan sa no? Sa mga ibang sekta, no? Ito ang sabi na about sa sinasabi ni Kristo. Ako dito. Ito, sandali. Sismalo, ano mo? Ito. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo ang mga taong pinagpala ng sagana. Oh. Ang mga taong pinagpala, tandaan natin, ang Mahal na Birhen Maria, pinagpala yan. Ha? Ang mga taong pinagpala, even si Mama Mary, tao yan na pinagpala ng sagana. Ayan, kaya nga, full of grace, no? Ang mga taong pinagpala ng sagana, Mama Mary is a full of grace, pinagpala ng sagana at itinuring matawid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Dahil yan ay babae, natural, magre-reign na yan. Ayan, nakita ninyo? Sabi nito, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana, kaya nga full of grace, pinagpala ng sagana ang ating mahal na Birhen Maria. Ano sabi? At itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Dahil yan ay babae, magre-reign na yan. Ang linaw yan sa Biblia, no? Diyan natin makikita na aatake na hindi nila alam, kayang sagutin yan ng simbahang Katoliko gamit ang mga talata ng Biblia. May dagdag ka, Sis Malo? Okay. Okay na? May tanong pa? Sis Malo, may tanong pa? Nakamute ka. May tumawag kasi. Hindi ko narinig ang Robin, pero may tumawag kasi. So, ayan po doon pa rin ba sa Queenship of Mary? Ulitin ko yung sagot para marinig mo, no? Sabi nga doon sa talatang ginamit ko, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana, take note, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuturing na matuwid ng Diyos, no? Si Mama Mary, taong pinagpala ng Diyos ng sagana. Kaya nga, sabi ng Angel Gabriel, Hail full of grace. Yan ay taong matuwid na pinagpala ng sagana. Anong sabi? Ay maghahari sa buhay. Dahil yan ay babae, natural, gagawin nating termino,
magre-reyna. Ang linaw. No? Ang linaw. Oh, Interest ko siya. ang linaw niya, no? Magre-reyna pala siya. Ano yan? Ano po yon? Magandang gabi po, Bro Jeff. Ayan. So, Bro Jeff, magandang gabi. So, ayun po, di ba? Magandang gabi po. So, di ba, iba naman yung sistema ng Hudyo eh. Pagdating sa yung reyna, di ba yung pagiging reyna, yung ano nga ba yan sa Gibera. Yan. So, yung pagiging reyna ng Inang Birheng Maria or yung Gibora. yes, yung pinag-ugatan ng ganyang pagiging reyna na once na ang isang anak or isang hari ay halimbawa katulad ni Solomon, 'di ba? Ni Solomon. So ang reyna doon yung kanyang ina, 'di ba? 'Yun ang parang nagiging tenga ng hari kung ano man yung hilingin ng ina sa anak ay siya yung pinakikinggan. So bakit nga ba nagkaganon? Kasi 'di ba kung titignan natin, bakit, ito lang yung aking dating na research dun sa aking topic dito sa amin noon sa Mama Mary, ang apologetic, na during the time, yung mga hari nga, maraming asawa, so pagka kukuha ng isang reyna, so legal sa kanila yan, kukuha ng reyna, ay hindi malaman kung sino talaga yung gagawin nilang reyna. So, nagkakagulo. So, paglipas ng panahon, sa kanilang sistemang yon ang kinuhang reyna ay yung pinakang ina nung hari. So, yan na kanilang naging sistema. So, ang pinag-ugatan po ng pagiging reyna ng ating inang Birheng Maria ay sa sistema po yan ng mga Hudyo, hindi ng mga pagan. So, iba po. Tandaan natin, no? Gumagamit kasi ng atake yung ating mga separated brethren. Kasi dati ang gamit natin, Abaginoong hari, di ba? Hindi Abaginoong reyna, no? Bakit daw reyna hari? No? Hail Holy King dati, no? Bakit daw hari? No, tandaan natin, sa Old Testament, ang babae, sinabi ron, siya ay hindi sinabi ron na magre-reyna, kundi maghahari din. Ginagamit yung salitang hari. Kahit sa reyna, maghahari. Tandaan natin si Atalia, babae ito na namuno, no? Tingnan mo, babasahin ko. Babae ito kung sino si Atalia. Ito sabi dito. Si Ahayas ay 22 taon noon at isang taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia. Ina ay si Atalia. Babae ito. Sino yung Atalia na yan? Pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Bakit hindi ginamit yung salitang nagre-reyna? Ganong babae ito. Di ba? Yan ang hindi alam ng ating mga separated brethren na kung aatake sa simbahan. Bakit reyna hindi naman bakit hari? No? Hindi nila alam yung context o yung katawagan during that time ng mga Hudyo sa mga babaeng reyna. Kahit reyna yan, tinatawag din niyang maghahari. Yan ang hindi nila alam. Parang magdodominion siya. Yes. Instead na ang gagamitin magre-reyna, ang ginamit kay Atalia bilang reyna ay maghahari. Ayan. Siya ay maghahari ng 6 na taon, no? Sa pagkatapos nila na ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago ni Atalia, habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Babae yan, pero ginamit yung salitang naghahari. Dapat alam niya ng mga separated brethren natin para hindi na inaatake yung mga Birhen Maria. No? Okay? Yes, yan po yun. Dito po sa atin sa loob, baka po meron kayong question. So yan. Nagano na po ako ng mga ibang question. So haba kasi pag mag-aantay tayo, so parang naubusan na po yata ng tanong yung mga iba nating followers dito sa atin. Or yung iba po kasi ngayon medyo
wala dito sa atin sa loob. Siguro po ay busy sila. So, dito, Brother Jeff. So, ayan. Sis Jocelyn, Ma'am Angie, si Florenda David, and Bro Adelberto, baka po tayo may ibang question pa regarding sa ating Catholic faith. Ayan. May tanong pa, bro? May tanong? Pag wala ng tanong, alas 9 na lang tayo. Maaga kasi akong nagigising dito. Oo, sige. Kung talagang pag naubos itong aking tanong at wala pang nagtatanong, so no choice Maaga tayo. kasi rito nagigising yung mga tao kasi meron dito kada dating ng alas 6, pinatutunog yung orasyon. Tapos alas 8, mayroong tinatawag na prayer for the dead. Pagdating naman ng madaling araw, mayroon na namang orasyon dito, no? Napakaganda rito sa lugar na to. Sana sa Manila, ganun din, meron din ganun. Meron yun. Lahat ng may mga kampanya na nakaano. May orasyon yun sa hapon, sa gabi, may Regina Jane pa nga eh. Sige, magtanong. Sige. So, yung Tanong. dito, Tanong. tungkol sa Eucharist. So, sabi dito, kapag kinain ba yung ostya, ayan, ito ay parang yung sa wet bread, di ba, na walang pampaalsa. So, paano daw, tanong ito ng separated brethren kanina, paano mangyayari na si Kristo nga yung tinanggap niyang nyong katawan doon sa ostya na yun? Paano daw nangyari na katawan nga ni Kristo yun? Sabi. Ayun. Paano? Unang sinabi ni Jesucristo, this is my body. Di ba? Ang aking katawan. Ang sino mang kumakain nito ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang umiinom nito, may buhay na walang hanggan. Pag sinabi ng Diyos, may nangyayari at mangyayari yan. No? Hindi namin pinagdududahan yung sinasabi ni Kristo. No? Tandaan natin yan. Sinabi niya, truly, truly, katotohanan, katotohanan, verily, verily, ay ang sino mang kumakain ng aking katawan. No? Katotohanan sinasabi niya eh. Basahin natin. Kung kayo, hindi kayo naniniwala na totoo yung sinasabi ni Kristo, hindi na namin problema yon. Problema na nila yon. Di ba? 2 beses niya sinasabi. Basahin natin, Sis Lalo. Ang ganda ng sinasabi ni Kristo. Paulit-ulit pang sinasabi niya, no? Inulit-ulit niya pa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Basahin natin, no? Okay. Basahin natin. Saan ba yun? Basahin natin dito sa ano. Anong talata yun? So dito po sa hinahanap ko yung ano. May question kayo. Yan. Ako may tanong. Hanapin ko yung talata. Maganda yun eh, sinabi niya. No? Sa basahin natin. Habang nag-ano, ikaw muna inanap ko yung talata. So, basahin natin. So, syempre, parang questionable talaga sa iba yon kasi yung tinatanggap natin, yung wet bread na iyon. So, syempre, sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng salita ni Kristo, tunay na ang tinapay na iyon ay natatanggap natin ang kanyang buong katawan. So, yan po yun dahil yan ang sinasabi niyang tipan natin sa kanya. So, kung titignan natin, paanong sinasabi na si Kristo nga yun? Siyempre, ang maa-assimilate kasi nung ating katawan, yung tinapay. So, yun yung parang lalabas sa atin. Pero, parang ganito, 'di ba, dun sa krus, ano yung sinasabing ikinusen doon, ibinuhos niya. 'Di ba yun yung grasya, the sanctifying grace. So ganun din yung katawan
na natatanggap natin na sinasabi na ito ay nasa anyong tinapay. Yung grasya na pinananampalataya natin na maiiwan sa atin sa pagtanggap natin ng ostya na yon, yun po yung kapangyarihan ng Diyos na iyon. Yung grasya na yon na yun ang maiiwan sa atin. Although yung masimilate ng katawan mo yung yung tinapay na yon, pero ang maiiwan doon ay yung grace of God. So, di ba, ganun din na pinananampalataya natin na natubos tayo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos doon sa krus. Ay natubos tayo. Hindi mo naman nakita paano natubos. Hindi, kasi grasya yun ng Diyos na nandun na ibinubuo niya sa atin. Kaya ngayon yung tinatawag na ikenosen. Diba? Yun yung kanyang ibinubuo. Ganun din doon sa ostya, yung kapangyarihan ng ostya na ito ng salita ng Diyos na tunay na yun ay katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tinatanggap natin. Isang napakalaking Nahanap ko yung maganda. So kaya nga sa ating yung ating yung core ng ating pananampalataya, which is yung sa ating Holy sa ating banal na misa, ay pinakatampok ang pagtanggap natin ng banal na Eucharistia sa ating Panginoong Yesus. So grasya po yun. Every time na every time na tatanggap ka ng ostya, yan, yun po ay isang napakalaking pribilehiyo na grasyang natatanggap natin sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. So, yun po yun. Mahirap intindihin sa iba, pero kung ikaw isang Hanap ko yun. Ang ganda ng talata. yan po ay pananampalatayaan mo. So, yan po yung kung wala kang pananampalataya doon, so, I don't know lang kung may katotohanan, my flesh, sa English my flesh is true food, my blood is true drink, na nandoon, nakalakay na makikita niyo ron. Ang aking dugo ay tunay na inumin at ang aking laman ay tunay na pagkain. Sinasabi niya, no? Basahin natin. Makikita mo na sinabi niya true, hindi sinabing symbol, no? Basahin natin. Kasi itong ating mga separated na brethren. Basahin natin, no? Basahin natin dito. Sabi dito. Basahin natin. Yeah. Ang ganda rito siya. Hinahanap ko. Sabi, ang aking laman ay tunay na pagkain. Isahin natin. Ang ganda ng sinasabi dito. Kaya itong ating nasa John yun eh. Kung di ako nagkakamali. Dito. Isahin natin. Ha? Ang ganda ng sinasabi niya rito ni Kristo. No? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 6:55 lang dyan. Ang linaw-linaw. Tingnan mo. Right. Ayan, sabi dito, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. See? Ang aking tunay pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yan. See? Kumakain ng aking laman at umiinom ng aking... Sabi nga sa 53, kuya. Ayan, sabi dito, Bromel, sa 56, sabi ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako ay sa kanya. Grasya yun. Diba? Grace yun. Correct. Ito pa sa 53. Pinabili, pakatandaan ninyo, no? Pakatandaan ninyo. Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.
Dito natin makikita, ang linaw-linaw. Dito natin nakikita, kaya nga iba rin tumalipod dahil hindi nila naintindihan. Sabi nga dito, sabi nga dito, ito, pakinggan na narito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Iakyat mo lang sa 50. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ang linaw, yung tinapay na yun, yung katawan ni Kristo yun. Kasi wala sila niyan, no? At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ang linaw-linaw sinasabi. Sinungaling ba si Kristo? Sabi niya, verily, verily, say unto you. Di ba lang yung sinabing katotohanan, sinasabi siya, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, may buhay na walang. Nagbibiro ba siya nun? No? Wala. Sabi nga nung iba, Kaya yung tipan na yon ay, yun nga, sa iba nga yun ay symbolical, pero ito nga daw ay yung pinaka, punto noon ay yung gospel daw. Hindi ganun yun. No, yan yung parallel niyan. Ang parallel niyan, yung tinatawag na Passover meal ng mga Hudyo. Yan ay ang bagong tipan. Kaya ang sabi niya, do this in memory of me. Paano magiging gospel yan? Ginagawa ba yan ng mga apostol? Yes. Sabi niya na araw-araw kami ay nagpipira-piraso ng tinapay. No, tuwing nagpipira-piraso tayo ng banal na katay, tuwing nagdiriwang tayo, ay inaalala natin ang muling pagbabalik na Yesu Cristo hanggang sa kanyang muling pagdating. Inaalala nila yan. Do this in memory. Ano sasabihin nilang gospel? Pambihira. Ang linaw-linaw. Kaya nga, di ba, sabi niya, we meet on Sunday to celebrate the Master Supper. Kami ay nagkakatipon, no? Tuwing araw ng linggo upang magpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos sasabihin mo, gospel yan. Yeah. Hindi ganyan yan. Ginagawa ng apostol yan. At tinuro yan kay San Pablo. Sino nagturo kay San Pablo niya? Si Kristo. Sabi niya, itong katuruan ito ay tinanggap ko kay Kristo ng gabing iyon bago siya pakahirapan, dinampot niya ang tinapay. Nandun ba sa San Pablo? Doon sa upper room? Wala. Paano niya nalaman yun? Tinuro yun sa kanya ni Kristo. Pero wala si San Pablo doon sa upper room. Paano niya nalaman yan? Sabi sa chapter 12, chapter 11 ng unang Korinto, chapter 11 and the following verse, itinuro sa akin ng ating Panginoong Kristo ang katuruan ito. Bago siya pagkanulo ng gabing iyon, dinampot niya ang tinapay. Wala siya doon Paano niya nalaman yon? Ano sabi ni San Pablo? Itinuro sa akin ng Panginoon. No? Ang linaw-linaw, hindi ang gospel. Yun ang sagot natin. Basahin natin. Itinuro yan kay San Pablo. Kasi sabihin nila, gospel yan. Hindi po. Kasi wala silang ganyan. Wala. Kaya sinasabi na ang pakikipagtipan na sinasabi daw nga ni Kristo ay yung pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi yun. Hindi tipan yun. Ang tipan yung nandito sa upper room. Ito ang bagong tipan. Ang dugo na ibubuhos. No? Yun ang tipan. At yung pagpapalaganap ng gospel nila, yun yung tinatawag nating Great Commission sa Mateo 28:19-20. Great Commission yun, yung pagpapalaganap. Pambihira naman yung mga yan. Babautismuhan. Ito. Basahin natin sa Korinto 11. Basahin natin. Ito. Chapter 10 ba yun? Babasahin ko lang. Nandito yung tinuro yung kay San Pablo. Katuruan yun na tinuro sa kanya ni San Pablo. Wala silang katuruan ganyan. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon, si Kristo. At ibinigay ko naman sa inyo nung gabing iyon, ipagkanulo ang Panginoon, si Jesus,
ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso, sinabi, ito ang aking katawan, ayan, katuruan yan. No, tinuro yan kay San Pablo. Wala naman si San Pablo sa upper room. Bakit ka nalaman? Tinuro yun sa kanya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon. Paano niya tatanggapin yan? Wala naman siya sa upper room. Tandaan natin, kahit na nasa langit na si Hesukristo, nagpapakita pa rin to kay San Pablo. Baka hindi ninyo alam. No, nung siya ay nandoon, natutulog siya, no, sabi niya, Pablo, magbangon ka. Kung paano ka nagpatotoo sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma, magpatotoo ka ron. Nagpapakita sa kanya si Kristo. May sinasabi. Kaya hindi posible na ituro sa kanya yon. No? Di natin makikita. Katuruan yan. Yung breaking of the bread na yan. Katuruan yan. Hindi yan gospel. Kaya ginawa yan. Yes. Ginawa din niya yan. Nag-bread din niya siya, di ba? Nandun siya sa barko. Yes. Yung nahulog na bata ba yon? Dun sa... No, si Tikiko. Sa chapter 20, verse 7 ng Acts. Nag-breaking of ginagawa niya yan. Kahit nung nandun sila sa barko, di ba? Nagpira-piraso siya ng tinapay doon. Pinakain niya yung mga nandun doon. No? Sa kalagitnaan sila ng dagat, di ba? Di pa sila kumakain. Nag-breaking of the bread si San Pablo doon. Baka hindi nila alam yun. Nagpira-piraso din siya ng tinapay doon. Tapos pinakain niya yung mga sabi niya, ilang linggo na kayo hindi kumakain, kumain muna kayo. Sabi niya gano'n, walang maliligtas kapag hindi kayo naniwala sa akin. Ano sabi? Pablo, binigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng pasahero. Walang mapapahamak kahit isa dyan. Mayroong gustong tumalon. Ano sabi ni San Pablo? Mapapahamak kayo kapag hindi kayo nanatili sa barko. O naniwala kay San Pablo, lahat ng 200 na tripulante ng barko na save lahat sa pamamagitan ni San Pablo sa tulong ng Diyos. See? Nandun yan. Katuruan yan. Nagbe-breaking of the bread ang mga apostol, hindi ang gospel. No? So, yun ang sagot natin. So, yun po yun. So, kaya nga daw yung na yun. Pero may mga ibang sekta naman na gumagawa rin nito, di ba? So, kaya lang wala naman. Pagkatapos yan, wala lang sa kanila yan. Yes, kasi unang-una, kahit na gumawa sila. Ang wala talaga sa kanila doon, yung faculty ng isang pare. Ayan, di ba? In person. Authority. Wala silang authority na magkaroon ng transubstantiation. Only the priest, only the Catholic Church. No? Yun po ang wala sa kanila. Kahit na anong gawin nilang dasal-dasal dyan, wala silang authority na yan ay magkakaroon ng transubstantiation. At pangalawa, hindi nila yan pinaniniwalaan. Paano magtra-transubstantiation yan? Gayon hindi mo naman pinaniniwalaan na si Kristo yan. Di ba? Sabi nga, ang taong nag-aalilangan ay kagaya ng alon sa dagat na walang direksyong patutunguhan. Kung pinag-aalilangan mo na yan ay hindi si Kristo, makagagawa ka ng transubstantiation? Hindi. So, yun. Tanging simbahan at mga kaparian, obispo, Santo Papa, bishop, at mga kardinal ang pwede lang magkaroon at makapag-perform ng tinatawag nating transubstantiation. Tama. Okay? Tapos kanina pa, yung pastor, ito pa yun. Pastor, wala namang authority yan. Tapos kanina na parang natatawa pa kasi, ayun nga, yung sa purgatory yata, diba? So, meron din pala talaga silang place habang hinihintay. Ang tawag na nila doon, yung intermediate state. Hindi lang nila mabanggit yung purgatory kasi gagaya sila sa simbahang Katoliko. Kahapon nga, kinento ko, di ba, galing kami sa sementeryo, no? Hindi ko lang dala yung cellphone ko kasi nanguha kami ng buho. No, kasi ang pamingwit nga, namimingwit kami sa likod ng Nakahuli naman ako, 7, kaya lang maliliit, binalik ko ulit sa ilog, no? Ang pinagtataka ko, yung membro ng Iglesia ni Cristo, nakalibing doon sa sementeryo ng Katoliko. Halatang-halata mo, may flag ng ng INC. No? Ay kaya pag nagbasbas si Padre, sa pool din yun kasi nakasiksik doon eh.
No, nakasiksik doon. Kaya yung patay katoliko, yung mga nicho katoliko, pag nag-bless si Father, tatamaan din niya ng blessing ng pare. No, doon mo makikita, no, kahit na yan ay patay na, sa katoliko pa rin yan nagsusumiksik. Hindi, No? kahit Yung pare. sa sementeryo, bro, Mel, halimbawa, di ba, pandemic nga tayo, 2 years ago, talagang wala tayong Mm. ano. Pero yung mga lay minister, pumupunta yan sa sementeryo, lahat po yun binibindisyonan. May dala-dalang holy Mm. water. Kahit ibang Binibindisyonan sekta yan, makikita yun, mo mga ano. lahat. Doon yan, nakikisiksik pa rin yan sa simbahan natin, ay sa sementeryo natin. No? Makikita mo, gusto ko ang picturean ipopost ko, kaya lang nakakaya naman doon sa namatay na, makikita yung pangalan niya. Nando doon yung bandera ng Iglesia ni Cristo, yung talagang logo nila. Hindi ko na lang, buti nga, hindi ko dala yung na cellphone ko, hindi, baka na-post ko yun. O itong, no, kahit public cemetery yun, kinakailangan ka pa rin magpapaalam doon sa nasasakupan niyan ng una sa gobyerno, yung dito, yung sa Oo, mayor, sa kapitan. lahat naman yun, di ba? Doon ka magpapaalam, no? Kaya nagtataka ko, no? Kung ayaw nila sa simbahang Katoliko, bakit nagsusumiksik yan sa sementeryo ng Katoliko? At pagdating ng magugulat ka, no? Magugulat ka. Hindi ko lang pinicturan. Ang linis-linis din, pinturado rin. Oo, hindi ko lang pinicturan Nirespeto ko na lang yung tsaka hindi ko dala yung cellphone, no? Talaga yung pagkakaano ng talaga yung plug nila nando doon, no? Ang katabi noon, yung kapangalan ko namatay, yung kinikwento ko. Naalala ko ngayon. Totoo po 'yun. No? Pag may nag-challenge sa akin hangga't nandito ako, pupuntahan ko malapit lang dito yung pipicturean ko. Pag challenge ako, gawa lang ni Brother Mel yan, no? Pupunta talaga ako sa cemetery, pipicturean ko, papakita ko na totoo yung sinasabi ko. Na nakikisiksik yan sa sementeryo ng mga Katoliko, kahit ibang sekta yan. Obvious, hindi ma-deny na yun ang Iglesia ni Cristo kasi sa lapida nakaukit yung kanilang logo. Yung logo ng bandera nila na pula, puti, asul. Ay, pula, puti, green ang nakalagay. Pula, puti, green, no? Makikita mo rin talaga yung nila, yung logo ng kulay nila. Nakaukit pa sa lapida. Kaya magcha-challenge sa akin, sasabihin, invento ko lang yan. Hindi. Pag hinamon ako at nandito ako, pipicturean ko talaga yan. Okay? So, ayun po. Romel, ay, Yes. Malu, ko lang, i-share ko lang yan yung sa INC kasi yung father ko, yung tabi ng lapida niya, INC. Pag pag November 1, naglalagay din sila ng patagon. Correct. Oo, kasi naglilinis din yan. Oo, nakalagay INC. Tapos, kasi kasabi ng mother ko yun. So, pag yung isang anak na lang niya yung pumupunta doon kasi yung mga anak nung namatay nasa ibang bansa na. So, pinapahabilin sa nanay ko yung kandila. Pwede po na pwede na po kayo umupo dyan sa tabi ng sa mother father ko, pakibantay lang po. Nag-aano rin sila, patago lang. Totoo yun, nakita ko ang linis-linis doon May bulaklak pa nga Katatapos lang, di ba, November 1? Tingnan mo. Pagka ginamon ako, pipicturean ko. Totoo yung sinasabi ni Lorena. Kasi yung dito, kilala ko talagang INCU kasi taga rito nga Punta siya doon, nandun din siya, nakatambay din siya. Nangangapit bahay pa nga doon sa mga kakilala, nakikikain pa doon Totoo yun. Oo, kaya yung mga banat na banat sa simbahang Katoliko, bumabalik din sa kanila yun Bumabalik din sa kanila yung banat nila, no? Ba't nagdidirang November 1? Wala nang nalalaman yan, patay na yan. Ba't pumupunta rin pa rin kayo? Patay na pala, ba't pumupunta pa kayo sa cemetery? Tawa nga ako ng tawa. Bakit pa kayo nakikijoin sa ganyan November 1? Walang Pasko, December 10, bakit kayo namamasko? No, puro wala. Pero numero 1 sila, sumasabay sa pagdiriwang. Doon mo makikita, no? Matanggap pa yun ng bonus, ha? Kaya yung mag-challenge sa akin hanggat nandito ako sa lugar na to. Sabi, sige nga, Brother Mel, picturean mo. Pupuntahan ko talaga doon yun. Pipicturean ko para ipakita ko sa'yo. Ang linis-linis. May kandila pa. Same din sa namin, Brother Mel, doon sa public. Doon sa public, nandun sila sa dulo, yung mga INC. Pero ang pinagtatakang ko lang,
ang daming pera ata nila, yung 10% nila. Bakit wala silang sariling sementeryo? Ano? Correct. Kaya mo ang bumili ng Buti 10 pa nga hektarya. yung ano, sa amin. Buti pa. Bromel, taga Pampanga rin kasi ako eh. Ah, Yung kasi meron Chinese cemetery doon sa may San Fernando, Pampanga. Doon. At least yung mga may Chinese may sarili sarili. sila. Oo. Sila wala, nakikisiksik Sila pa rin wala sa sila. sila. Oo. Siguro magkamag-anak tayo kasi kapangpangan din yung nanay ko, si Lorena David. Baka Siguro oo, siguro magkakasama. medyo malayong ano na kasi puro kasi sa Pampanga, Oo. David, 'di ba, Bromel? Kasi itong si Bishop Ambo David, uncle ko to eh. Ah, uncle mo So, siya? Ako opo. kasi sa San Fernando kami, tapos alam mo ba yung Region 3, Campo Libas? Doon yung baryo namin, sa Nicolas. Ayun. San Oo. Nicolas yun, sa banda papuntang San Fernando na yun. Oo, Kasi San Fernando. Malapit lang kami sa pinakabayan. Oo. yung tatay, Kamag-anak kayo, Sis Lorena. no, yung tatay ng nanay ko at saka tatay ni Bishop Ambo, magkapatid. Si Kaya si Among, ay, tawag nila sa iba sa Pampanga, yung mga pare, Among ano. Oo. amo. Kaya ayun, kaya ang sabi ng nanay ko, yang si Bishop Ambo David, uncle mo yan. Bakit? In-explain sa akin. Kasi nung namatay yung lolo ko na yun, nandoon sila nagpunta. Nagpunta Mm. sila doon. Kaya nung nakita kami niyan doon sa convention, ayan, nandoon si Sis Malu. Nilapitan ko yan, tumabi ako sa upuan niya. Minamasay ko, mano po, uncle? Sino ka? Anak po ako ni Elpidio David at saka ni Antonio David. Ha? Sabi niya gano'n, pinsan pala, kamag-anak pala kita. Sabi niya gano'n, success si Sis Malo, nilapitan ko nagmano. Sabi niya, Oh. mamaya tayo mag-usap. Kamag-anak kayo. Yan nga. Ang dami kasing David eh. Kasi sa Pampanga kasi talaga, marami talagang David kasi nung bata pa ako noon eh. Nung nagtrabaho ako, sabi ng mga Tagalog na mga office-mate ko, so kamag-anak mo si Ben David? Ay, hindi. Opo. Okay. Opo, kamag-anak din namin yan, sabi ni tatay. Oo. Tsaka yung alam niya po, si Randy at saka si Bishop Ambo David, magkapatid yan. Ako No? kay At saka, tatay ni no? Ni Cara David. yes, si Cara David. Kaya, nung namatay itong aking si Lolo Elpidio David, pumunta po sila doon. Kaya nung nakita ko, doon ko ako naniwala sa nanay ko na totoo yung sinasabi. Nandun po sila sa lamay ng lolo ko nung namatay po yun. Doon ako naniwala na talagang totoo yung sinasabi. Puro kayo, Sis Lorena. Pero, Sige mo, pag ako umuwi, pag nagbakasyon ako next year, kita tayo sa Pampanga. Wow. Pag pumasyal ka umuwi ka ng probinsya mo. Take note hindi tayo dapat nagmamalaki kahit may obispo tayong kamag-anak, di ba? Oo. Hindi natin dapat gamitin yun. Actually, kaya kong magpatulong dun para yung mga gumagapang sa atin, gapangin din niya Presidente ngayon ng CBCP yan. Oo nga, siya yung ngayon. Kaya kong puntahan yung merong walang yung ganitong binabalasubas na ako ng harapan. Baka gusto mo naman, ikaw naman ang gumapang, tawagin mo nga, sampulan mo. Di ba? Pwede akong pumunta doon. Pero, ba't di ko ginagawa? Pinapasa Diyos na lang natin. Oo, tama. Ganun na lang yun. Di ba? So, next question. So, may question pa po dito sa atin sa loob. Sa live, sabi ni magandang gabi po, Jomar Parapina. Ayan, sabi niyo, Bromel and Sis Malu, sana kahit weekend, mag-live kayo. Salamat po. So, ano tawag dito? Inaano naman natin yung araw ng Friday, Saturday, then Sunday sa mga ibang gawain natin like yung mga debate, ayan, mostly. So, alam naman natin na apologetic itong tema ng ating live na ito, di ba? So, ayan. So, yun na nire-reserve naman natin yung araw na yun sa ibang gawain ng hindi like, yan, yung ating debate. So, pagka wala tayong nagla-live ako Biyernes, Sabado, no? Nagla-live ako paminsan-minsan. Ngayon, hindi ako pwedeng mag-live kasi wala akong mga babasahin dito. Nasa isang lugar ako. Pag uwi ko ulit, pagkaroon ng Biyernes, walang gawain tayo. Magla-live ako kahit ilang minuto lang. Kaya lang, uploaded na yon. I-record ko muna, saka ko i-upload. No? Tsaka yan, nakikita kasi tayo ng mga ibang kapatid natin na nagre-request na dito ganapin natin. Yes. So,
Minsan Iwan po natin. Kaya dinala nga natin sa Sabado, yung mesa. ating, yes, yung ating kapatid na si Brother Steve at yung isang Katoliko din naman sa Sunday. So yan, magkakaroon po ng friendly discussion dito po sa atin sa In Defense of the Truth. So abangan nyo po yan. Tsaka kung minsan kami wala, nandoon po kami sa isang lugar na inibitahan kami para mag-talk. Hindi na po namin pinopost kasi mahilig po kaming gapangin, no? Lagi kaming ginagapang. Ewan ko bakit takot na takot to sa independence na gapang ng gapang. No? Yun ang pinagtataka ko. Takot na takot sila sa independence. Pagka alam nilang may talk kaming gano'n, gagapangin nun. No? Bakit kaya? Hayaan nyo na yun, mga manggagapang na yun. Sige, sige. Romel, tanong ko, nagtutok din kayo Okay, sa pero mga Romel, nagtutok din kayo yes, sa sa mga prison, sa mga kulungan, gano'n, nung hindi pa COVID? Nag-evangelize din actually, kayo? kahit COVID po, nagpupunta kami ron. Di ba, nakita nyo naman yung video. Kaya lang, hindi lang namin pinopost sa social media. Okay. Oo nga. Naman actually, si Lorena, yung, kasi bago ka makapagpakain, bago ka gusto, kung meron kang evangelization doon sa kulungan, kasi kailangan mo talagang magsabi muna. Hindi ka basta pumasok. May proseso, Yes, magpaalam. hindi Oo. ka basta. Nakita yung video na binigay namin sa inyo last year. Sa lugar yon yung nag-ano tayo sa mga bilanggo. Nakita mo yon? Nakita mo ba yon? Na-extend ba Hindi. At namin that sa time mo, iyo? hindi pa Yung binigay natin Bromel. doon, yung Wala pa box-box ako na ano nun sa sa mga nakabilanggo. Ay, Tuwan-tuwa sila. wala pa siya, wala pa. Wala O pa wala ako ka pa nun. yan? So, doon, O, iba. so, Send ko sa iyo yung video. naman kami doon. Ito yun sa amin. Ito yun sa amin. Ano? So, baka, Send ko. Danir, maggaganon ulit tayo. So, meron pa dito isa sa amin na kulungan. Dalawa kasi yung kulungan dito sa amin. So, yung isang kulungan, mas marami na. Yung isang kulungan dito, malapit yun dito sa amin. So, doon kami nag-stay. Pero, sa December doon sa Pampanga po. Yan. So, yung atin. Grounded yung headset mo. Hindi po na Lolerna i-display. Nakatago lang po yon para po sa mga nakikiisa sa atin para idating yung tulong na yon. Doon lang namin sinesend yung mga video na yon. Pero sa aming page, sa aming YouTube, nakatago po yun. Hindi po namin isinisiwalat. No? Yan po yung Opo. Hindi po namin Romel, yun. Romel, sa atin sa Catholic, yung pagkaiba sa mga ibang sekta, yung evangelization ng Catholic, siya, no? To spread the gospel, gano'n, Hindi Ganun lang. kamukha ng mga sa ibang sekta, mag-i-invite sila, tapos, ang parang sa kanila, yung sinasabi, parang proselytize ba yun? Yung parang naninira sila, yung i-insist mo yung paniniwala, pipicturean nila yan. Pipicturean. Mostly Tapos talaga, ipapadala ang nila talaga is to convert, Pero sa atin, yung evangelization natin, mas lalo pa nating Iba. na-educate yung Catholic Correct. natin. Tsaka tayo po, hindi tayo namimili kung anong sekta ka, open ka, kung talagang walang-wala ka. Kung wala kang makain, hindi namin tinatanong, Katoliko ka, wag mong bigyan ng pagkain yan, iyan Katoliko. Hindi po. Kahit sino po yung mga pumila sa ginagawa natin na gano'n, hindi pa tayo nagtatangi. No? Correct. Ganun po, wala yun. Basta kung sinabi namin mga bata, lalapit yung mga bata, hindi po tayo, oy, born again ka, alis ka dyan. Oy, SDL, hindi po. Kaya anong sekta po pag tinawag natin? Ganun po Kasi ang simbahan natin. meron kasi akong nabasa dati na sabi ni Pope Francis, sabi niya, we evangelize, we don't proselytizing, yung kumbaga, yung isisirain mo yung paniniwala para naman convert. We don't convert, sabi niya, no, sabi. Correct, tama. Sa December, i-send namin sa iyo yung video, pero hanggang doon lang, hindi natin yan ilalagay sa YouTube. Okay. Hindi natin ilalagay tama sa Facebook. Yun, oo. For dokumento lang natin na meron, na meron tayong talagang ginawa. Yes, correct. Hindi na, ang tagal na. Nakatago lang yung mga picture at video na yun sa amin. Kaya pag may nagtanong, yes.
2019 ba? Oo, hindi, 2018. Wala pang pandemic noon eh. Ang una nating sinimulan yon oo, ay pandemic na nga, 2019. Naka-face mask na Oo. tayo doon sa So, mga bata. 2019 namin yung kailan, sinimulan doon kailan, sa mga bata naman doon sa Novaliches, no? yes, Sa San Rafael ba? San Rafael, Novaliches. Doon kami nag-umpisa. Tapos tuloy-tuloy na 'yan. May mga tumulong na sa atin para kasi nakita nila ganyan. So, hanggang ngayon ginagawa na natin. Kaya lang sa isang taon, 2 beses lang 'yan. Hindi yung natin 'yun mahirap. Okay na yun. COVID pa Oo, 'yun, no? okay na yun. 2 times a year lang natin 'yung ginagawa. Tuwing December at saka tuwing April pag magmamahal na araw, sa no? mahal. So, Yes po. so Sa meron ano po 'yan? question? May question pa po. Dito po sa atin, baka meron, Bro Jeff. Ayan. May question May po. tanong? May tanong? Ayan. Magandang Pag gabi po. wala ng tanong, Aaron Bonifacio. Si may Aaron. tanong. Lagi niya tong minimension, Sir J. Apehas. So, kagabi, SDA yung minimension niya. Gusto niya papasokin dito eh. Minimension, Hmm. baka gustong makita yung ano. So, Hmm. meron pa po ba tayo? May yung pusa namin, mahilig magpakalong. Hmm. Kanina pa lang dito sa akin. Sige, may tanong pa. Sis Malo, ayan, kumukulog na. Baka mag-brown out dito ha. Pag namatay bigla ilaw, brown out. Kumukulog eh. Ah, May question pa po ba? So, kung wala tayong magiging question, sige, matutulog na po tayo. kumukulog na naman dito. Buti nga 2 araw wala nang brown out eh. No? Okay. Ayan. So, May tanong pa? meron pa, baka nakatulog na yung iba si Jocelyn. May question po. Sa message, sa live natin, baka meron. Brother Jeff, baka may tanong ka, Brother Jeff. Si So, Brother Trinidad, si Trinidad ba yun yung pumasok kahapon? ano siya, Jimmy. Jimmy. Jimmy, si Brother Jimmy. Pero baka may trabaho siya. Nung pumasok kagabi, Mm, mm, yun, baka may trabaho. mm. So may question pa po kasi wala na rin yung aking mga question dito kanina. So ilan lang ba itong nag-gather pong question? 6. Yan. So kinuha ko lang po ito dun sa mga GC-GC iba kong tinatambay. Pagka ano po. So nakakatulong din naman kahit pa paano kung oras na walang nagtatanong. So yun na po yung aking ginagawa pagdating ng hapon. So, wala na po kayong tanong para po tayo ay Na mag-closing tayong na. tanong dito sa atin sa loob, dyan po sa atin sa live. So wait lang, tingnan ko lang doon sa saglit lang. Nakatambay doon si kumparing Renato Sumpay. May tanong pa? Wait lang. Ito meron si Brother Erson. Si Brother Erson Casa. Sabi niya, good evening po, Sis Malu and Bromel. Tanong ko lang po about sa 72 manuscript. Totoo po bang may naiambag si Alexander the Great sa Ha? Biblia? Bang nagpagawa siya ng library sa Alexandria, Egypt? Hindi po, si King Ptolemy po iyon. Hindi po si Alexander the Great yun, si King Ptolemy po iyon. Isa sa mga sumunod, di ba, na Ah, hari. So, po, si King Ptolemy po ang may ambag doon sa 7 mga rabbi na magaling sa Greek, no? Doon sa na pinatranslate niya yung mga Bible ng Old Testament doon, lalo-lalo na yung Torah. Gusto niya kasi si King Ptolemy po yun, hindi po si Alexander the Great. Ang si tinanspell nila Alexander yung the Great, yung LXX. yung nanakop at doon nagsimula yung Hellenism period.
So isang Si Alexander the Great. ito for 10 years. Nasakop niya yung napakaraming kaharian. So pero hindi rin naman nagtagal. At yun nga may mga Actually, wala namang mababasang Alexander the Great sa Bible. Pero may pinapatungkulan si Daniel, no? Na siya yung haring tinutukoy doon, no? May talatang ibinigay si Daniel na isang hari, yung si Alexander the Great yung tinutukoy doon. Ah, ayun. okay. Yun po yung kung may naiambag daw. Wala po. Wala. Si King Ptolemy yung sinasabi mo. Hindi si Alexander the Great. Nagpagawa siya ng library sa Alexander. Hindi po, si King Ptolemy yun. Okay. So yun. Thank you very much, Bro Elson. Ayan, kamusta po? Tagal din kasama to sa Indie Warrior na GC. Okay. Wait lang. Tignan ko dito sa kabila. So, wala na. may question pa po. Kung wala na po tayong question, mag-i-end tayo ng maaga. Yan. So, abangan nyo po yung ating debate ha sa Saturday and Sunday po tayo. Ayan. Sabi, ayan, magandang gabi, Bro Ron Santos. Muslim daw ang unang religion dito sa Pilipinas. Hindi po, mga pagan po, gaya ng mga nila Lapu-Lapu, no, nila Raha Suliman, mga animism po sila, sumasamba sila sa mga iba't ibang mga anito at yung mga may buhay na kalikasan, no? Mga animismo po sila, hindi po Muslim. Sa totoo lang, kung magbabasa tayo ng mga hindi na nare-recognize na sulat na kasaysayan, mas naunang nakarating si Odorico, no? Si Blessed Odorico nagkaroon ng misa doon sa may Pangasinan, no? Bago dumating si Macdum noong mga 13, basta magpo 14th century, no? 13th century, no? No, nakaunang nakapagmisa, December 25 yon, 13 nakalimutan ko na. Basta 13 something no, na nabutan si Blessed Odorico ng malakas na bagyo, papunta sana galing sila at mag-evangelize galing ng China, napadaan sa Pangasinan, doon sila sumilong. That is December 25 na nagmisa sila doon sa mga katutubo ng mga taga Pangasinan. Hanggang ngayon nakarakay doon yung record na talagang nakarating doon si Blessed Odorico. Nauna sila kaysa ang mga Muslim naman nauna doon sa Sulu. Pero nauna dito sa Luzon ay sila Blessed Odorico. Meron po tayong libro niya maipapakita, no? Bulok-bulok na. At i-google nyo rin para maniwala kayo sa sinasabi ko. Type nyo Blessed Pedro Roni Adrico, kung kailan siya nakarating dito. At ang unang misang ginawa niya ay December 25 doon mismo sa Bulinaw, Pangasinan. I-google niyo po. Nakikita niyo sinasabi ko. Naunahan niya si Macdom. Si Macdom naman dumating nung... Ayun, nawala na tayo sa live. Okay lang yan. Okay lang. So, wala na. Ayan, bumalik. Okay, bumalik. Okay, good. Wait Salamat. Wait lang. So, di natin makikita, no? Actually ako, no? Kaya marami tayo na mga gathered na mga knowledge. Wide reader po si Brother Mel, no? Kung ano yung makahawakan kong aklat, binoboklat ko. Lalo-lalo na tungkol sa kasaysayan ng relihiyon at kasaysayan ng Pilipinas, no? Binabasa ko po at pag nakita ko maganda yung laman, ay binibili ko po para po meron tayong mga referensya. Tandaan niyo po, ang dami na po nating referensya. Kaya pag nagtanong, kumukuha ako ng libro, binubuklat ko para hindi sabihin na tayo ay nag-iimbento lang. Ngayon, pag sinabi ko nandito sa libro, tingnan niya rin sa Google. Pag mali yung libro, mali din yung Google. No? Yun po. No? So, muli, maraming salamat. Sis Lorena David, Brother Jeff, Sis Nad, Sis Brother Adalberto, Sis Jocelyn, Ma'am Angie, at sa lahat na mga nasa live natin at sa mga nagtanong, no? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat. Sis Malu?
Okay, ayan, maraming salamat po sa ating lahat. So, pasensya na po at nagkakaroon tayo ng technical problem dahil po sa humihina po yung ating data ng internet. So, siguro po kung wala na po tayong mga question, so tatapusin na po natin ang ating gawain na ito sa isang panalangin. So again, maraming maraming salamat po dyan sa atin sa YouTube channel po ng The Defense of the Truth. Thank you so much po sa inyo dyan at happy viewing po. At dito po sa atin sa live at sa lahat po ng nag-share. Ayan, at sinamahan tayo hanggang sa oras na to at sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang katanungan at nagkaroon tayo ng pag-uusapan at pagninilayan pag-aaralan sa gabing ito. Again, thank you so much. Then let's pray na po para sa ating pagtatapos ng ating gawain nito. So, yan. So, maraming salamat po. Yes, Sis Lorraine David. God bless us all. Sis Jocelyn, thank you so much po sa pagpasok. And Brother Jeff, Sis Aji, yan, and Bro Mel, and Bro Adelberto. Thank you so much po sa ating So, let's pray na po para sa ating tatapos sa ito. Sa ngalan ng Ama, ng Ng Anak, Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po muli sa iyo. Muli, Panginoon, niluluwalhati at sinasamba ka po namin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo po sa amin, higit lalo na pong biyaya ng buhay sa aming mga pangangailangan araw-araw. Maraming maraming salamat po, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, nawa po ay tatawarin mo kami sa malimit namin na gagawang mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa aming Panginoong Diyos, lagi mo po kaming patnubayan ng bawat isa sa amin. At patatagin mo po kami ng iyong banal na spirito upang ang aming pananampalataya na ito ay maging matibay at matatag tulad ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa po aming Panginoong Diyos at sa aming mga idinadalangin sa iyo, Panginoon, sa aming mga isinasamo, higit lalo na po yung aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay humihingi po ng patuloy at lubos na panalangin para po sa kanilang kagalingan. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, nawa maghari sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Naway gabayan kami ng iyong banal na spirito, ng iyong dakilang pag-ibig sa paglalakbay namin sa buhay na ito. Salamat po ang Panginoong Diyos at ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus na aming Panginoong Diyos, kaisa ng banal na spirito at sa walang sawang pamamagitan po ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang sposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Amen. Anak-anak Salamat. Amen. Salamat po sa ating lahat. Salamat. 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 Ingat po kayo Salamat dyan po. lahat. Thank you po. God bless. Thank you.